Kilala niyo ba si Julian Felipe? Oo Do you naman. know Julian Felipe? The guy being prison at the... No. He's the one who composed the national anthem of the Philippines. Ang kanyang mga labi ay naandyan Nagkakabiti pala si Julian Felipe. isa siya sa nakulong kasama ng 13 martyrs sa Cavite po ito sa Port San Felipe. Sa pamamagitan ng kanyang kinontribute yung kanyang pagko-compose ng national anthem na unang tinugtog sa simbahan ng Malabon, Cavite. Sa pagtataas ng hostya, tinugtog yung pambansang awit. Ang national, yung official na pagtugtog sa kawit, nung hinanap sa kawit, nung independensya, proklamasyon ng independensya. Ang kanyang busto ay gawa ni Guillermo Tolentino, yung sikat na sculptor na Pilipino. Siya ang nagbigay niyang kay Julian Felipe. Pero ang sabi ni Julian Felipe, napaka-hambugero naman daw niya kung gagawin pa siya ng rebulto. Ibig sabihin mayabang yung hambugero. Pero ayaw niya kasi mababa siyang tao. So kaya, ano lang. Pero siya yung mababang tao talaga dahil ganyan lang ang kanyang height. Maliit lang. So ibig sabihin po, andito po ba siya nakaano? O ang kanyang labi na andyan. Pero siya ay namatay sa Maynila at yung kanyang labi kinuhan inilibing dito. Nandito mismo. Sa loob na andyan. O, diba? Tumbong Cavite talaga siya sa... Why is being imprisoned? He was involved in the revolution. The revolution. Maraming pangyayari dito nangyari sa Cavite. Panahon ng revolution at panahon ng World War II. Pero ngayon sa panahon natin, kinakalimutan na yung tungkol para sa kanila. Nawawala na sa kaisipan ng mga Pilipino. Ng mga Pilipino. Diba? Ang saya ko. Kasi kung wala si Julian Felipe, wala tayong Philippine Pambansang National awit. Diba? Puntahan pa natin yung mga iba pang dapat nating puntahan para malaman natin yung mga nakakalimutan na kailangan nating maalala ngayon. Diba? Okay. Kuya, tara, let's! Tara. Pasok tayo ngayon sa bahay ni Don Ladislao Diwa, isa sa founder ng Katipunan at triumvirate sila ni Bonifacio at ni Plata. Siya talaga ang utak ng Katipunan dahil siya ang nakapag-aral ng abogasiya at ng pagpapare. Ito ang tahanan niya na kinamatayan din niya. Halina't pumasok tayo. Oo. Andito si Mayor na isa sa apo ni Ladislao Diwa. At tayo kanyang sasalubungin para tignan ang loob ng tahanan. Ako kami sa tuhod. Ako si Tilos. Hello po. Aba. Balikbayan siya, isa rin apo rin. Thank you po. Siya ay member ng Veteran de la Revolution. Kaya medyo pero pinakautang talaga yun. Ang siyang utak dahil siyang nakapag-aral ng abogasiya. Akalain mo yun, kapag kasi napag-uusapan ang Katipunan, laging si Bonifacio lang ang nasa isip natin. Kasama pala si Ladislao Diwa at Teodoro Plata na nagtatag ng Katipunan. Ito ang pangalawang tahanan niya. Ang unang tahanan niya, tabi-tabi mismo ng San Roque Church. Doon siya pinanganak. Pero ito ang naging pangalawang tahanan na niya at dito na siya nanirahan. Nagulat ako sa mga kinikwento ni Kuya Willie. Di ko to nabasa sa mga history book ko nung nag-aaral pa ako. So kaya yung museum niya ay triangulo. Oo nga, nakita nga na may KKK. Okay. Yun ay idea talaga niya. Kaya lang medyo naano si Bonifacio kasi siya ang nag-deliver ng mga papeles ni Lolo. O mga kabiyahero, puntahan pa natin ang iba. Tayo ngayon sa Puerta de San Felipe kung saan nangyari yung Cavite Mutiny of 1872 at yung pagkapatay sa 13 martir ay dito sa harapan na to. Naka-face the wall sila nung binaril sila, 13 sila. Tapos yan yung mga kanyon na inyong nakikita, yan yung mga kanyon na nando sa taas, sa bawat kanto na may butas na gano'n, nakalabas yung kanyon. Yan. Kaya mga antigo yung kanyon na yan na inyong nakikita. Kaya na tayo, pumasok tayo sa loob. Sa loob dito ngayon, makikita natin kung ang structure niya talagang original, na kung paano ginawa ang Port Santiago sa Manila, ay ganon din ang pagkagawa ng Port San Felipe.
sunod lang siya dahil ito ang pangalawang syudad na key city to Manila. Yan, itong Cavite. Bago ka pumunta ng Manila, dadaan ng Cavite lahat ng mga dumadating na galyon. Mga tao pupunta rin sa Maynila. Kaya ito yung nagbigay ng isang kopya ng seal ng Spain, ang mga taga-Espanya. Yan ang kanilang seal. Sila ang nagbigay niyan dito. 3 years pa lang na nakakapanakop ang Kastila. Pumunta na si Limahong dito. Diyan siya tumigil sa Sangli. Kasi yung Sangli, yung mga nagte-trade na mga Chinese, diyan sila pumupunta at nagsisell sila ng mga nagbebenta sila dahil yung mga Kastila naman bumibili para isakay sa galyon bago iuwi sa Europe, sa Mexico and then Europe. Kaya tinawag na Sangli yan dahil yung mga merchant, Chinese merchant, Sangley. Tapos and then nung sumakop si Limahong dito, nakipaglabanan siya diyan. Natalo siya, umalis siya dito sa Manila Bay. Namatay yung mga kasama niya, nilibing doon sa part ng Cavite sa Sabana. Sila pumunta na ng Lingayen. Doon na namatay si Limahong sa Lingayen. Tapos yung during American period, nung sinakop ng Amerikano ang Cavite, dito tinasang unang bendera ng Amerikano. Pero siya ng Battle of Manila Bay na tinatawag na hindi naman Battle of Manila Bay kundi Battle of Canyacao Bay. Kasi itong area to Canyacao Bay. Ibig sabihin ng Canyacao, Kanya, kawayan. Kasi puro kawayan yung Sangley Point. Oo. Ang original daw na salita ng mga Caviteño ay Chabacano. Ang Zamboanga kasi ay Chabacano. Alin po ba ang original na gumagamit talaga? Kasi ang Chabacano ng Cavite ay hindi naman sa Cavite nang galing, kung hindi dala rin ng mga Mexican. At alam mo ba sis, nandito daw pala yung milagrosong Black Nazareno. Yung nagmimilagro talaga. Kasi nung time na yun, nung 17th century, 16th century, na may Nazareno dito ang Antigo. Pero nagmilagro siya doon sa Europe, sa Baron de Merville. Yung Baron de Merville na yun, hinahanap niya, sumakay siya ng galyon. Pagbaba niya ng Cavite Puerto, yung daungan ng mga galyon, sumakay siya ng kabayo. Pagpunta niya rito sa San Roque, sa area ito, nagre-repete yung kapala ng San Roque. And then, pumasok siya. Pagpasok niya, nakita niya yung Nazareno. Nazareno. Kapistahan na ng Enero eh. Yung ano ng Nazareno. Ng Nazareno. Oo, diba? Enero. Nakita niya yung Nazareno. Paglapit niya, sabi niya, ikaw yung nagpagaling sa akin.